I'm very happy nga naabot na yung since 5 years. Nakabalik ni Diri. Actually, within this week, ako lang speaker pero naghangi ako ni Glenn nga tumaho na mo kay kasi mahutdan bigting o pag-uli na mo sa mo nanapod ni buhat dito mga kaigsunan walay ugdang. Ako og si Glenn ang pamas o ang builders on the wall siya o ministry pero usa na ang among boss under sa Outpost Center International under ASI sa General Conference of the Seventh-day Adventist. So nalipay mi nga naabot mi diri daghan mi gusto i-share sa inyo ha pero gamay ra ang time within this week lang mao na nga naghamyo ko ni Gabriel nga maayo og time di Sabbath day for the last topic na akong i-share sa inyo ha before mi ulit mga kaigsunan. Okay, dili na ko tason gamay ra ang time. Nindot atong topic karon akong gihangian tanan sa pagdugod sa ulo alang sa pagampo pagpunta Ginoo ni taknaa usa ka higayon nga diin makahimo kami sa pagtuon usab sa imong pulong. Akong hangyo kanimo Ginoo nga ako nga tawo karon na daghan kog mga sala sa imong atubangan. Hinaot Ginoo nga imo akong tabunan pinaagi sa dugo ni Kristo aron nga makita sa mga katawhan karon mao ang imong pulong dili ang akong pagkatawhanon. Langin usab ang mga seminaryan sa mga batang maminaw nga hinapot sa matagutlo nga among pagkahismutan diin adunay kalimbilitan sa among kinabuhi relasyon nga kanimo ila kini masabtan karon nagabiyon nga amo ning mahuman nga puno sa kalipay ug grasya ug panalangin. Hinaot nga dili ni mawala ang kanila nga pagtulun-an kauban sa among mga seminaryans. Wala kami sa mahimo wala ikaw amo itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus sa among maluluwas. Amen. Ugma sa buntag maghangyo ko ninyo mga batan-an. Sayo-sayo ug anhi diri paspas mo sa iyong pagkaon kay atong hisgutan igsuon ang topiko hinganlan og sino pipiliin mo in-il or ako. Sa among time dota karon sa new generation in-il. I don't know kay mga buutan daw mga batan-on sa Bohol wala daw kuno sila gadula og in-il. Amen. So pwede ra ko mag-hisgot ani ugma sa buntag. Hopefully ako rin ma-coincide in short pero taas ni siya nga kuan ako ni siyang kumaon mga kaigsunan. Daghang taglindot nga topic. So ugma ayaw mo takyas ang atong topiko karon karong gabi adto mo sa tempo pag-ampon na mo Ginoo mosayo jud ko ugma kay adto dito sa tubanan kay maminaw jud ko kung kinsa ang akong pilion ikaw ba or ang in-il. So our topic tomorrow is sino pipiliin mo duta or ako historical, biblical at expository atong hisgutan kinsay nagmugna ni para sa asa ni unsay purpose ug ngano gibuhat ni biblical ba ni or dili. Pagkasunod gabi mga kaigsunan maghisgot na punta og Magellan in the Bible. So moto ba mo nga si Magellan naa sa Biblia? Ha? Siguro karon pa mo makadungog pero ako pamatud-an nga si Fernando Magallanes naa sa Biblia. Ako na isgutan pag next day. Okay. So, karon gabi mga kaigsunan, mangutana ko ninyo. Kinsay gusto mahimong dato? Magortaan. Wow, praise the Lord. No? Nindot kayo. Ang laro sa kalibutan karon mga tao is gusto madato. O gina, kung imong tanaw ng highway, kung imong tanaw ng telebisyon, kung maminaw ka sa radyo, ang mga tao gusto gyud mo madato mga kaigsunan. Ug mauna ang laro karon sa kalibutan. How to become rich? Unsaon nga mahimo kang dato ni kalibutan na. Ug daghan kaayo gusto mahimong dato mga kaigsunan. Dili lang sa kwarta. Hello. Dili lang sa kwarta. Daghan mga katawhan usab ni sa kalibutan nga ang laro di lang sa kwarta gusto mo sikat. Di ba? Labi na rin mga tanon. Gusto na ba yun? Wala may apel, aning. Kasi hilig aning mga kaigsunan. Kinsay mga Adventista dali nga hilig mga may apel o mga fashion show. Wala no? Wala. Wala. Wala ko'y gusto mo sikat. Hindi sa kalimutan. Ikaw Sir Eisen? Gusto ka mo sikat? Okay. Ang laro sa kalimutan mga kaigsunan
pagkadato, kwarta, sikat fame, mga kaigsunan. Bahala ng pabaligya ang lawas sa kaulawan sa telebisyon, basta mo sikat o makutakan. Pero wala ka mo nakahuna. Na despite mo sikat ang atong kinabuhi, mahimutang sikat sa tibok kalibutan, wala ba mo nakahuna, mga kaigsunan, nga diin, posible nga mawala ka sa dalang. Arawa mga batanon karon. Once galing na walay linaw ang mga batanon, asa mo silang adto? Adto sa barkada, pag-abot dito sa barkada, tapok-tapok mga kaigsunan, inom-inom, correct? Di ba? Pag ang mga batanon gani, dili sila interested sa atong church, dili interested sa atong doktrina. Tanan, halos sa mga kaigsunan, ang ilang kalinawan, inom-inom, drugs, sigarilyo, kung unsa ba ang ilang gusto para malinaw lang sila sa ilang kagalingon. Pero mga batanon nga nagabuhat niini, kung naa ang magaling diri, wala ba mo masayon na kung ikaw maportahan, wala ba mo masayon na kung ikaw musikat sa tibok kalibutan, wala ba ka masayon na kung maguman-uman ka sa imong mga barkada, niini mga linulinaw, wala ba ka kahuna na sa kalit sa usala ka segundo, way siguro ang atong kinabuhi, matulog ta diha mga kaigsunan sa lungon. Hello? Gusto na ko i-emphasize sa inyo ha, nga ang kinabuhi sa tao igsuon sama lang aso. Sa kalit mahanaw, o kanang imong kasikat, kanang imong kadato, kanang imong kakwartahan, o unsa ba ka ni kalibutana, pag-abot nimo diring dapita mga kaigsunan, tanan mahanaw ug mawala. O ang madala lang gyud diining butana, maulang gyud ang imong binuhatan. So I would like to tell you, we are living in the time of end. Kita nagpuyon ining hinapos nga panahon. We're living in the time of end. The gospel fulfilling signs declares that the coming of Christ is near at hand. Buti pasabot, si Kristo mabalik sa dining madugay sama sa inyong tumikon nga adto ni Saglen atong labayng adlaw. Nga si Kristo na ana sa puntahan, ready to step down to close the three books, the book of life, the book of death, and the book of remembrance. Iyan ang isirado, aron iyan ang hukman ang kalibutan. Nanatas katapusan panahon, nga diin ato na nakita ang mga sinyales na nagdeklarar nga pagbalik sa Ginoo, tuol na gid kaayo mga kaigsunan. Sa akong part, wala din panahon nga musikat ka sa kalibutan. Sa akong part mga kaigsunan, wala din panahon kung unsa ang imong ang sa kalibutan. Kay niabot na ang mga signs of the times nga gisulti sa balaan kasulatan. Famines, pestilences, wars, rumors of wars. Kaniadto, dumog-dumog lang. Karon nakita na nato na ana mga kaigsunan. Ug ang dako nga question, kung naapatas kahilayan, kung naapatamiha sa atong adiksyon, mga kaigsunan, basin sa usa lang ka segundo, mahanaw ang atong kinabuhi, dili ta kaandang pagbalik sa Ginoo, di ta makasunod sa gingharian sa langit. Amen? So, naabot na ang tanan nga atong ipaabot o sa dili madugay, bukalit o sirado ang kaluwasan. Tanawan ninyo, World War I, approximately 10 million to 15 million ka mga tao ang namatay while labot sa mga sundalo. World War II, approximately 20 to 30 million ka mga tao ang namatay. Asa man ang kasikat, asa man ang kadato, asa ang kwarta, o sa dili madugay, dunay moabot sa kalibutan nga wala masukat mahitabo mga kaigsunan. Ang message karon dapat magandang ta. Why? In a one single second, ang atong kinabuhi mahanaw o ang magpabilin lang ngadto sa luganan ang atong binuhatan. Mga kaigsunan, doon ako experience gamay lang sa ison. Tungod kay karong kagabihion, gusto nato madiskubrihon nato ang destiny. Kasagara biya sa tuwa mga batanon, mga gwapa, ang atong destiny gusto ta makaminyo gwapo kaayo. Correct? Kamu kita po mga batanon, mga gwapo, gusto ko ta makaminyo og mga gwapa kaayo. No? Pero nahibulong ko sa kadaghan mga bintista ng mga dalaga, kanang kinipong mga laki dito po mangita sa gawas. Nagtaghan punta sa sulod. Mingon magod ay ikan na pastor, kini man kong mga adventista mga arte pud kayo, di pud mosugot.
Muna mangita na lang ni sa gawas. Di ba? So karon kagabion, discoverihon na to ang atong destiny, making right choices in a world that full of wrong. Unsay mo destiny? Asa man ka padulong? Unsay mo padulungan? Gusto ko makwartaan, gusto ko mahimong dungganon, gusto ko mahimong man, gusto ko powerful, gusto ko mahimong doctor of doctors, gusto ko mahimong labaw sa tanan. Tanaw na to asa ang atong destiny in a biblical perspective, mga kaigsunan. Depende sa inyo ha kung unsa inyong choice, mga kaigsunan. Now, mao ni ang atong anak. Usa ka anak inusara nga dalaga. First baby ni ako, mga kaigsunan. Iyang pangalan si Precious Jewel Garcia. Gitawag siya namo Precious Jewel kay while hapit na manganak ang akong asawa, natulog ko sa iyang paa. Natulog ko, niya nagdamgo ko, niya nagkanta daw ko, when we come to make up his jewels, all his jewels, precious jewels, his love and his hantod sa oros, muna panganak sa akong bata, ilan na nga Precious Jewel Garcia. Nalipayon ang amahang kapag kaya first time mga kulit o baby nga, imuhan dyan, dili di kan silingan, imuhan dyan. So natawa siya dito sa Cotabato, and then pila ka years ang ilabay, kung asa may mag-out sa pangasawa, kung doon ay calling, wad ko nito, ako magwalay ko sa tanan, magamit na sa simbahan, and then nasundan sa usa ka lalaki. Muna si Onyx Jan Garcia. So, sa asa may abot, Luzon, Visayas, Mindanao, gato may ga-out ng mga crusade, dagang tawag mga kaigsunan as a voluntary missionary kaniyadto. And then, gabi na palangga ka ng bata. Why? This is my first baby. Matulog din, suot din sa kuang ilong, isang asang ato, uban yun, di ko gusto nga mulakaw ko, madinig sa kauban, kaya gusto na to, na click ko sa siya ang mukanta. So magamit na dito sa buhat mga kaigsunan. Actually, nakik sa video sa Facebook, among giapod last to 2018. So, kada tulog, dili ko gusto nga dili na ko siya tapan. So, muna siya, ni-edad siya of 4 years old, muna siya, nalipay ko, tungod kayo, nagdalaga na akong anak, and then magamit din sa buhat mga kaigsunan. Then, usa ka amahan, kalipay, ragil na makita imong anak, na kauban mo sa simbahan, kauban imong pamilya, kauban imong asawa, kanyanaa siya dito mo kanta. And then, dili sa gusto nga di sa musimba. Every Friday, Saturday, lagi siya dito. Actually, dili sa paghinambog, excel sa silang klase. Okay. Muna dako na siya. May gani, kinaliwat dito sa mama, walang kaliwat si papa. Kung kaliwat din sa mama, walang gusto niya ginigilong. At tingnan na ko sa bigado, may matagas ni kilong, walang siya, ako walang yung po kayo. No? So, nalipay ko kay nagdalaga na akong bata, mga kaigsunan. Mutan ako nga, Ping, kasi may gusto mo pagdako, ikon siya na gusto mo himong Miss Universe, ikaw pagsulay, magwawali ang papa, medical missionary ang iyang mama, and then ikaw diya, mag-API ka, mahimong kang Miss Universe, na unsa naman eh. So, nalipay lang ako siya panandoy. Okay? And then, sinasa mo mga ito, grabe siya ka malipayon na bata. And then, pag anak ani wala ka mo ito blowing ng English speaking, pero among silingan, gusto nga, what? So, malimang anak ko ba, during the time, was in Tagawal, in our lungsod, and siya nga, what mo siya man niya ang kumuhang anak, di ka nagkasabot kayo, magpalit, mag-English na yun. So, grabe yun sa English speaking, mga kaigsunan, wala mo ko, I don't know, may bisa mo English. Okay. August 2024, ilang taon siya mga kaigsunan. Pag-ilanat niya, wala kang kagayan ko, doon ay calling sa kagayan, 2 weeks crusade. Nanawag na ako sa wadi, si Pingping taas, ayaw gilanat. Tingin ko nga, pa-check up. Kaya kanila laging naanda na ito, nga ipahilot lang. Kaya hilatang ipahilot kay basin piang. So kung ina nga, ayaw lang sa ipa-check up, ipahilot lang sa ilasayon kay basin nga na piang. So ipahilot, pagka Friday mga kaigsunan, sa hapon, itaas pag ikilanat, di ulit ko, wala na ako tapos ang crusade, bihatag lang ako sa presidente dito sa youth, sa Cagayan. Pag abot na ko mga kaigsunan sa hapon, ingon siya nga, Daddy, I
I've got a high fever. No, don't worry anak, daddy is here. O sa istoryahan. Pagka Sabado, sa daddy, I want to go to church, I want to sing. No. Don't go to church because you are, nag-listen ako sa ako pag-English. Kung ayos pa ko sa church, kita, kayo nila na, dali lang ka ni daddy. So wala, tulong lang sa din natin sunan. Kuman sa gilot. Pero, ditaas, wala gid babae ang hilanat na kaigsunan, kaya wala man babae kuman, ato tag hospital. Pag ato sa hospital igsuon, tagtanaw dito sa infected igsuon, gikan sa 100 plus, milagpak og 35. Gingon dayon ang doktor, i-prepare ang ICU, ipa-ICU si Pingping kay nag-bloated na siya. Pagtanaw mga kaigsunan sa kuan, daot na yung kidney, daot na yung brain, dili na sa kaila sa mukha. Dito na. Wala na mga kaigsunan. Naghilom lang ko ako asawa ni Kulats, Gitsin. So, giingnan ni Dr. Salbanya nga, 5 ka wardman magbantay. First time the history sa hospital diha sa trabuhan sa asawa nga na 5 ka wardman giatangan, and then ang usa ka doktor nagbantay gyud 2 nights na nagsige katiman sa akong anak mga kaigsunan. Itawra na sa daghan kayo. Mga kaigsunan, dili na siya kaila. Gusto siya mo inom og tubig. Dili siya paingon sa doktor kay nag-bloated na siya. I said, ingon dog pain na. Ingon sa daddy, I want to drink water. Then pagtanaw sa mga amo siyang hungitan sa gapay sa who are you? Mag-kisi-kisi na siya mga kaigsunan. And then, moto, sad to say, 5 years old, August 28, at 4 o'clock in the morning, nakabsan sa skila video. Dili yun matabang. First daughter na ako mga kaigsunan, pinalangga. I have question. Dagang yung question. Nga naman, nasa bisyo sa church. Nga naman, mukhang takong anak. Nga naman, naingali man. Mga kaigsunan. And I said, Lord, it's so unfair. Nagbuhat ko sa inyong buluhaton. I question God. Nagbuhat ko sa inyong buluhaton. Ang akong asawa, ang akong anak namin sa church. Then why? Nga naman, dako yung question mga kaigsunan. During that time, Brother Gabriel ang rin nanawag sa mga, Joe, hindi mo kana, come here sa Bohol. Ihaya na mo 9 days, mga kaigsunan. This is his favorite color, pink. So wala ko kabalo, kinsa yung adto, wala ko kabalo, kinsa itong matauhanan ni adto, na itang Cagayan, na taga-Iligan, halos ang cruising sa balay ng Bapa, nakulog mga tao. Wala mga kaigsunan, wala, ano man ko, ikutlan sa ulo, di ko masakitan kay grabe kasakit ang imong permirong anak babae na diin imong uban-uban sa ministry, kalit lang ng hanaw mga kaigsunan. Yabot ang tayo mga akong asawa ang nabuang. Kaya ganoon mugawas, di na siya mugawas sa iyang kwarto. Dito na si Gilag, ang yan, mugawas sa kwarto, si Gilag ingon na, Ping, asa man ka, gusto ka makita. Kung sa'yo nahitabo, maging mga kaigsunan, mugawas sa kwarto, di na siya maligo, wala na tanan, magbutang og plato dito sa lamisa, magbutang kung isa ka plato, paghuman, magsige kaon mga kaigsunan, di paghuman iyang pungitan ang dalo sa akong anak. Ako nang nabuang na nilili ako asawa ba. Grabe depresyon ni Agi. So, hindi basta-basta. Pagkaingon ka na maayos ka matambag sa uban ng mga tayo, pero kung sa imong part mga kaigsunan, grabe nyo, hindi basta-basta. So, during the time, napamutana ko sa mga kagalingon. And first time na ko, tungod sa depresyon nga among gitawag ang kaaway. So, Lucifer, asa man ka? Kung nakakaroon gusto mo na makita na mo ang among anak. Nga naman, kaya nagsigog tanaw sa salida ng doon gitawag ang astral projection. Nga kung ang tao mamatay, ang iyang espiritu, mumula, dayo magkakulakaw, ikaw Lucifer, kung naamanggali ka karon, palino, kay mabuang ang akong asawa, pakitaan ni sa tingog na lang sa among anak. Muna ang among experience, mga kaigsunan. Nagsigog ko pamutana at tinuod pa ang life after death. Tungkol sa depresyon, nakainom ko nga tinuod siguro ni. Gusto na ko makita ang akong anak karon. Lucifer, asa ka? Grabe ka mukha kagsuon ang among gidala na itong panahon. Is there life after death? Or bahala na nagpagkag ang akong anak mahimong white lady? White lady! Kung naman galing, paliyog, makita na. Bahala kung si Purma, si Mundagway, basta makita lang ka na mo tungod sa kaminaw mga kaigsunan.
Ilang ka days ang tabay paghuman og lubong at tubig Davao. Paghuman lubong at tubig Manila. Paghuman lubong ang imig Bohol. 2 weeks ni ilang April. Siya sponsor tanan. Mga kaigsunan, nalinaw mi sa mga view, pero pag uli dito sa balay, nanitagpo na ko ingon sa wad. Abi bitaw nimo, paghawa ninyo diri sa balay, ang mga plato, ang mga pinto, na nabuak diya sa sulod imo, ha? Mau ba? So ano man to kuya? Kay nasuko si Pingping kay inyong bibiyaan ang iyang kalag giningawan sa inyo. Kung mauba, abto ko dito, pag abot na ko sa balay, wala pa yung nabuak, wala pa ingon sa naan lagi ng nabuak. Nasuko yung anak, gibiyaan niyo dito. Tawag na magupin, kung naaga karon asa magkapakita karon tungod sa depression. So, mga kaigsunan, dako kong question sa akong kinabuhi during the time dito. Ang atong unang pangutana, unsay mahitabo kung ang tao mamatay? Ping! Ang atong anak mamatay, mitritso ba padulong sa langit? Asa man ka? Or ang atong anak na namatay, padulong ba dito sa minteryo o dito sa impierno? Or kung ang tao mamatay, muditso ba sa langit? Or muditso dito sa impierno? Or ang tao mamatay, ang iyang kalag magpabiling ba dito sa purgatorio? Mamaligya o ice of ice water. Di ba mo na? Kita ko sa Facebook, kung ang tao daw mamatay, mamaligya na lang kung siya o ice water, padong sa langit, uhaw, padulong sa dito sa impierno, init. So ice ang ibaligya, padulong dito sa impierno, ice water, padulong sa langit. Mauna, ang ilang iyon, purgatorio, or kung ang tao matay, tanawa na yung mga tapad. Tanawa sa yung mga tapad. Ang tapad. Basin na yung nakikit na. Wala pa? Okay. Hello? Wala na yung nakikit, no? Okay, padayon ka. Kung ang tao mamatay, doon na ba yung tawag of incarnation? You know, my friends, my brothers and sisters, when I came here in Bohol after my daughter's week, uman og lubong, nagbakasyon niyo og Bohol. Iya kani si Kuya John nga Lamurin, kasi kaya ni Kuya John nga Lamurin. Okay. Bright kaayo. Ingon sa nga joke. Ipatulog ta kadiha sa pinakanindot sa hotel diri sa Bohol. So nakatulog po dito mga kaigsunan. Agoy pag uli dito mga kaigsunan sa among balay. After pila ka semana, nagsimag suka ang akong asawa. Pag sigig suka sa akong asawa mga kaigsunan, ako rin nahibaluan na buros din siya. And then you know, I would like to tell you, this coming Friday, my wife and my daughter will come. Ang dagway sa akong anak karon, pareha yun sa dagway sa namatay na akong anak na kinamamulan. Amen. Dili ka mga tao, ang mga tao ngayon na this is reincarnated. Reincarnated. So tanaw na to, kung doon na ba reincarnated, but praise the Lord, I will say big amen because ang nawala, bipulihan sa Ginoo, aron kami, ang among kasubo, sana kurang iyang ipahiran ang luha ng mga kaigsunan. Amen? Amen. Okay, so, reincarnation, tinuod pa na mga kaigsunan, sumala sa balaan kasulatan, or, igsoon, are the dead really dead? Katong namatay ba yun? Or, kung adto ka dito sa minteryo, magkandol ka, magsindi-sindi pa nagkandila, ay para, dito, namatay mo silingan mga kaigsunan, atong talagkalag mo sa hindi buhat, nagbutag paitel, nagbutag tanduway, nagbutag dibingka, ingon ni siya, parang tinik ka malayan dito sa langit, wa anong paitel. Pare, binigaw, hindi ko rin mo pare, mag-inom ka pare. So, are the dead really dead? So, when you die, what will happen? Kaya na question, since sa tinugdanan plus drama sa Eden, mauna ang the greatest mystery of the ages, kung unsay mahitabo, kung ang tao mamatay sa atong mga seminarya, sa atong mga bisita, paminaw yun mo kayo, unsay mahitabo sa tao, kung mamatay mo na nga atong
diskutiyon karon ang atong destiny ug atong katubagon ang Biblia aron masabtan nato kung unsa di ay kamatayon sa tao. Sama nako nga nasabtan nako sa kinatibuk-an kung ang tao mamatay asa padulong. Nagsugod kini dito sa creation sa wala pa ang sala. Daliw na nako mga kaigsunan. Ningon ang Dios, o ang Dios nagporma og tao gikan sa abok diha sa yuta o gituhipan sa buhok siyang ilong o nahimo kini unsa man kalag nga may kinabuhi. Take note, put in your living consciousness mga kaigsunan, ang kalag buhi dili patay. Mula ko, ang kalag buhi dili patay. Ayaw mo tuo diha sa Facebook, diha ang mga sikat na mga nabi sa Facebook na kung ang tao mamatay, wato og langit ang iyang espiritu. Sumala sa Biblia ang kalag buhi. I-translate isa sa Hebrew ang ngites, buot ipasabot, total being of a person. Inyo kung nakita, ako ang kalag na gilihok. Mga kaigsunan, walay kalag na espiritu, walay kalag na magsuri-suri, human mamatay, kahit ang kalag physically makita nimo, naglihok, muna itawag og living soul. O atong tanawang sa mat, thus, plus bread of life equals living being. Therefore, ang living soul, ang kalag, buhi. Kaya ito November 1, doon na may kalag-kalag. Saan na ito may pagsitol? Ini, pinaka-short. Tarak-tarak, o trak, unsay kalahian sa tarak ang trak. Ang trak, dagan dyan. Magkasirik, ang trak-tarak, bulaan. Sa kaya sa kalag-kalag, o kalag. Okay? So, mula sa mga kaigsunan, ang kalag-kalag wala sa bulaang kasulatan. Okay? Samtang si Iba o si Adan, gimanduan sa Ginoo, ayaw mo doon anang pag-ila sa mayong kautan kay sa panahon na mukhaon mo na kamo mamatay. Ingon ang Diyos, Iba, Adan, ayaw mo doon kay sa panahon na budoon mo ng kahoy. Sa pag-ila sa mayong kautan, mamatay kamo. Question, kung sa'yo nahitabo, Igsoon. And the woman said to the serpent, we may eat. Magkakaon kami sa tanang prutas na sa garden. Pero, tanang prutas na nasa tunga-tunga, hindi kami makakaon. O sa inyo sa yawa, you shall not eat or you shall not touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, ang serpente sulti sa babae, dili ka mo matay. Take note, put in your living consciousness, kamatuuran ng minudos, ang kalag-galag, nagsugod dito sa naman sa Eden o ang nagbuhat diyan ang doktrina na life after death o kalag-kalag walay lain ang yawa mga kaigsunan. Pagsulti sa Diyos, ayaw pagkaon kay mamatay ka. Kung sa ginoo sa yawa, dili ka mamatay. So mauna karon nga existed ang ilang doktrina kung ang tao mamatay, dunay life after death, kay dunay gitawag og immortality of the soul. Kinsay nagbuhat sa doktrina sa kalag-kalag, way lain ang yawa mga kaigsunan. So kamuturan ng minudos, ang kalag, una, ang kalag buhit, ikaduha, ang kalag-kalag, ang nagbuhat bao ang yawa mga kaigsunan. Sa diha na bitaon sa Eden o si Iba, diining usaka, usa to mansanas durian. Usa dikit-dikit niya, mansanas durian. Marang, okay, thank you, marang. Sa diha nga si Adan o si Iba ni kaon atong marang. Apo di ay kabilang ng marang. Sa diha nga ni kaon sa atong usa ka prutas, ang kalibutan naa sa dakong usman. Dakong kagubot, dunay gutom, dunay tsunami, mga katawhan nga matay, mga kaigsunan, tungod lang sa usa ka sala namin kuyanap dinhi sa tibok kalibutan. Ang mga tao nangamatay, dunay gubat, dunay mga pestilences, dunay mga kagutom, dunay mga linog, mga kaigsunan, o walay exempted apil ang akong anak namatay tungod sa gidesign sa yawa dito sa tanaman sa iyo. Take note, ang nag-design sa kamatayon dili ang Diyos kundi ang yawa. Ikaduha, kinsay mo patay, dili ang Diyos kundi ang yawa. Kay sa atong katapusang panahon, karon mga batanon, ang yawa mo patay na. Mao na nga, apil ang akong anak
wala nakalikawas ni ining dako kayo nga disease. Question: kung ang tao mamatay, asa man padulong? Dito ba langit? Ang akong anak namatay, human siya namatay, dito ba sa langit? Dito ba sa impierno? Sa purgatorio na reincarnate? Sumala sa balang kasulatan, o ang abog mubalik sa yuta, mausap ang espiritu mubalik sa Dios. Take note, this is mumu noun, this is not proper noun. Kung imong tanawan small letter S, therefore imong masabot mga kaigsunan na kanang na spirit i-translate sa Hebrew noun sa man ruach. Therefore kanang espiritu kay ikamatay sa tao nga ilang gituhuan na maglakaw-lakaw, wala na sa balang kasulatan, kundi kung ikamatay sa tao kanang mugawa sa imong baba nga dawaton sa Ginoo, mao kana ang hangin sa kinabuhi nga gibutang sa Ginoo dito sa tanaman sa Eden. Dili siya pwede nga magsuwi-suroy, kay dili siya person. Dili siya pwede magsuwi-suroy, ay wa siya kinabuhi. This is non-living thing. Kung dili siya hangin. Bantay mo sa ospital mga batanon. Kung ang inyong mga lula, mga lulo, just like sa anak, maglisod o ginhawa, o sa ibuhapon sa doktor, oxygen, o kanang oxygen, special na siya, aron mo'y mupam sa heart, aron nindot ang iyang ginawa. That is the spirit of the Lord. Wala niyo, kung mamatay ang tao, kanang iyang gininhawa, muna mo balik sa Diyos. Pero matingala ko, mga batanon, grabe ka perfecto ang bread of life sa diha na gimugna ang tao dito sa tanaman sa Eden, nagihulpan sa buhok sa iyang ulong nga adtong ginhawa mao'y makikoneksyon sa tao o kadto samahan, pero unsay gibuhat sa tao. Ang hangin gisudlan og mga sigarilyo, ang hangin gisudlan og mga shabu, ang hangin gisudlan og mga alcoholic drink o usa ba ng mga butang nga makahubog. Gidaot sa tao ang hangin na gihatag sa Dios. So kung ang tao mamatay, mubalik kadto sa yuta o ang iyang hangin, spirit, mubalik sa Dios, sumala sa Hebrew word na ruach, mga kaigsunan. Now, question: unsa may tawag sa Dios sa mga tao na matay? Unsay tawag sa Ginoo sa mga tao na matay? Ha? Okay. Dili tulunganan. Ingon ng Dios, ang mga tao na namatay nga natalo sa sementeryo, sama lang di siya sa pagkatulog. Namatay apan sila natulog, mga kaigsunan. Therefore, ang kamatayon sama lang di ay sa pagkatulog. So question, kinsay nag-practice ninyo matagabiig kamatayon? Kita ko nito niya sa bako. Kinsa sa inyo din nag-practice sa kamatayon matagabiig? Daghan kayo. Kitang tanan matagabiig nag-practice sa kamatayon, kay ang kamatayon sa tao sama niya na nasa sementeryo, sama sa pagkatulog, sumala sa gisulti sa Juan 11 hangtod sa 15. This is biblical, this is not mine. Okay? Di ka lang sa Biblia. So, ang namamatay karon, tibuok kalibutan na nasa sementeryo, sama lang sila sa natulog, mga kaigsunan. Question, habit ako. Asa man karon ang namatay? Kumubalik sa yuta, asa man sila karon? Kuha ba sila langit? Sumala sa gisulti, ana mga sikat sa Facebook. Si Maria daw ko naglangit. Isa isulti na, limot ko sila isulti na. Asa man ang namatay karon? Sumala sa balang kasulatan, mga kaigsunan. Ayaw ka mo kahigulong na maabot ang panahon niya ang tanan na nasa lubong. Therefore, I conclude 100% na wala pa'y nangamatay karon sa atong henerasyon nga diadtog langit, silang tanan na pa sa sementeryo, dautan man o matarog. Period, mga kaigsunan. Unsay mahitabo kay natulog lamang sila, buti pasabot, dunay pagpukaw. Anong sa amin mahitabo? Sumala sa balang kasulatan, ayaw ka mo kahibulong ini, kay ang taknalag singabot na ang tanang ana sa lubong, managpakabati sa iyang tingog, o ang mga nagbuhat o kayo, managpanggula na binanaw, natos kinabuhi, o ang mga nagbuhat o magilad,
managpanggula nga binalaw ngadto sa hinukmang silot. Mga batanon, take note. Sa panahon gani ang layo ka sa Ginoo, mo nang atay nga patyon ka sa yawa. Careful kay basin unya sa atong kamatayon ang atong nadala ngadto sa lugnanan kinabuhi sa kalibutan. Once na mamatay ka, nga wala ka na kailag Diyos. Once na mamatay ka, nga wala ka nagtuman sa lapulo kasugo. Once na mamatay ka, nga naatas kay liugan sa kalibutan. Once na mamatay ka, nga dili ka motos tambag sa balang kasulatan. Ang balang kasulatan nagsulti, kanapang balang kung kinsa mamatay, nga naas kalibutan nun siya. O ang mga nagbuhat na mangilan, managpanggulak ang ilanhaw ngadto sa hinugman sa silot. Maunat mga kaigsunan ang mensahe karon sa kamatayon nga kulba kayo kay wala na second chance. Duhalang ato panungan, langit or impierno. Pero ang nagbuhat o maayo, nagdisyonary ka. Kanto namatay, nga nagdisyonary, nga namatay sa buhat. Kanto mga pastor nga namatay sa buhat. Kanto mga batanon nga nisuporta sa buhat, nga namatay ang sure sa resurrection morning makita nila si Ginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, ladies and gentlemen, ang akong anak na namatay, clearly, ako nasabtan o akong nahinduman nga diin, ang akong anak wala tayo niadtog lagi, kundi lalang sa sementeryo natulog o bubalik siya sa abot. Ang akong anak na namatay, dili sa pwedeng adto sa impierno kay wala tayo impierno. Ang akong anak na namatay, wala pa na reincarnated sa mga ini mga kaisunan. Kaya walay reincarnation. Ang akong anak na namatay, wala po siya niadto sa purgatorio. Nga naman, kay ang purgatorio, dili biblical. Ang purgatorio, wala sa Biblia. Ang purgatorio, hindi mo na sa doktrina sa yawa mga kaigsunan. Aron ang tao, mutuo, na dunay patay, lubalik mga igsunan. Kana ang doktrina wala sa balang kasulatan. Now, question, doon na may magpakita lagi, Pastor. Doon na lagi magpakita. Insa na magpakita. Ang akong silingan namatay. Close kay nila ang uyuan. Sa dihang namatay, alas 12 sa gabi, nagpakita sa puntahan. Pagkita sa puntahan, until karon ang puntahan ilang ginalughan, kaya nagpakita daw ang iyang patay na angkol. Ditong nakita. Until karon ginalughan na po nila. Until now, ilang ginalughan. Question, kinsa man ay masigpakita sa tuwa? Kung sa'yo kong takpan. Okay, kinsa man ay diha na to makita sa atong ginatanaw sa salida. Kung sa'yo madala ka mga kaigsunan sa atong ginatanaw. Muna nga, I encourage the young people today na kung ang imong laptop dunay mga horror movies o Hollywood movies, erase ka lang. Kung ang imong cellphone dunay mga games o mga horror movies, erase ka lang. Kay dili maayo asa Kristiyan yung mutanaw na ng tanan mga kaigsunan. Now, kinsa maning mga butang nga magpakita mga kaigsunan. For they are the spirits of devils. Kay mao kini ang espiritu sa yawa, nagbuhat og mga mirakulo aron moadto sila sa mga hari sa kalibutan o hanto sa tibok kalibutan aron sila usahon sa dakong gira. Kini di mga nagpakita di ay kana mga spirit of the glass. You know, there are a lot of young people are using spirit of the glass. Kisa may yung nakakuha ng spirit of the glass. Ayaw mo sulay. Kaya once na masulay mo na, meaning you are entertaining who? Nag-entertain mo sa yawa na muadto sa inyong balay, mga kaigsunan. So, doon na ba'y patay na mabalik? Iyon ang hope na si Lucy, ako ito binisaya, hapit ako. Mausap ang tao matay o dili na mabalik. Hangtod mawala ang kalangitan, sila dili na mahimata, dili usap sila matukaw sa ilang katulog. Once ang tao mamatay, dili na mabalik, period. Unless pagbalik sa Ginoo, pukawon sila either dito sila sa hukumanan o dito sa langit. Maura yun ang isulat sa balaan kasulatan mga kaigsunan. Now, so, napubag ang pangutana, ang astral projection. You know what is astral projection?
nga matulog kuno ka ang imong spirit mo separate. Then makita nimo ang imong lawas dahil kung magsuroy-suroy ka, kung di ka kabalik, kadtong uban nga mga black spirit, maoy mo sulod sa iyang lawas. That's the truth. Dili na tinuod mga kaigsunan, kaya walay astral projection sa balaang kasulatan. Life after death, wala na sa balaang kasulatan. Or, inibabae sa balon. Kasi nakita ang inibabae sa balon. Okay, kung nagtanaw ang usa ka tao sa salida, pagtanaw niya sa usa ka salida, tingala siya nga ang nawala iyang gitanaw, ang balon sa likod, maoy na butang sa telebisyon sa ilang likod. Nagsisag tanaw na among ng balon sa likod. Sa diha, nagtanaw siya, dunay babae nga ni, kamang, hangtod niya, may adto sa TV, hangtod nila, hangtod niya, gawa sa telebisyon, yakubang sa iha, gipatay siya. That's not, dili na tinuod mga kaigsunan. Okay? Wala na sa balaang kasulatan. Nga naman, kay ang yawa musulod sa imong brain. Ang yawa, doctor of psychology. Once gani mahadlo ka mga kaigsunan, iyan ang punan, iyan ang sakyan, aron mo to ka sa life. After that, dili na ko ni panang mataas na ta mga kaigsunan. Why? Because the devil is a deceiver, the father of all lies. Siya ang bakakon, o siya ang amahan sa tanang bakak. Sa tanang maayo ay present sa Ginoo, iyan ang butangan, igsuon o kusaman, bakak. Every time God will say no, He will say yes. Take note, mga batanon, sa panahon ng Ginoo magdili, siya kusaman, mo say yes. Kung ang Ginoo mo no, siya mo yes. Pag-ingon sa balaang kasulatan, ayaw pagkaon. Kung sige sulti siya, kaon. I-twist niya ang puno sa Ginoo aron ang tao mailad mga kaigsunan. So, ang akong anak na namatay siya, nga naa sa kalinaw. Question, makabalo pa ba siya? Ingon ang balaang kasulatan, ang tao na mamatay, wala na diyo'y mahibalaan. Ang tao na mamatay, dili niya makausaman. Makadaig sa Ginoo, natingala na dito, ay ang akong lula mananabtan. Dito lang may bago sa galinan. Pag-abot na mo dito, kaya ang lula mananabtan man, naasay gid pangajian. Nagtanaw ko, mga kaigsunan, unya ang namatay, palahubog. Giyon sa man to, ang sitaw na, nibutong ugat, pastor, sitaw na, aneurysm. Aneurysm. Grabe daw inom, gabi indako, pag human ang ginamos, pagkatulog, atake. Pag-anaw sa utok, aneurysm, kamatian, giampuan sa kulula, giampuan, ginutan ako. Ingkula, nanong ampuan mo niyo ang patay, iyon ni Sadong, para ang iyang kalan, maluwas ni Senyor San Pedro. Ingko nga, ingon mo tos Duterte nga si Senyor San Pedro, si Barol Botong Dako. Tinuod ba ito? Dahil ko sa ginanla, nanuman nga imong ampuan ang patay, nga kanaging patayan ha, sa buhit pa na siya, wa gali nag-aampo sa iyang kagalingon, ikaw na mo'y mo ampo sa iya, ikaw na muna sa mga kaigsunan. Di ba? So, ang patay, dili na makadaig sa Ginoo. Ang patay, wala na ko'y mahinumduman. Mismo, dili na siya kahinumdum sa Diyos. O ang patay, wala na'y huna-huna. Mahanaw na ang kalan, mga kaigsunan. Sa diha na akong anak na namatay. Among nalibot ang tibuok Manila, tibuok Bohol, tibuok Davao, Luzon, Visayas, Mindanao, kadagang pinag-sponsor. Yes, malingaw lang ka. Pero mabalik ka sa paninalaw. Mabalik ang kasakit, mabalik ang kahilap. When nga ang akong asawa na depressed o mayo, nga apil ko na depressed, diri lang mi, nakakuha o tambal mga kaigsunan. Sa diha nga among giablihan ang 1 Tesalonica 4:16-18, ingon sa dire, o ang Dios bunaog diha sa kalangitan kaubang sa tingog sa arkanghel, kaubang sa trumpeta sa Dios, ug ang namatay ni Kristo mubangon pag-una, pagbalik sa Dios mga kaigsunan. Kadtong namatay ni Kristo, namatay sa iyang buluhaton, na wala magnatagaw sa kalibutan, inibalik sa Dios iyang banhaw
kalangitan o diha sa kalangitan aron makigdagko sa Dios o kita makiguban sa Dios hangtod sa kangkuran. Ini ang dili nako kalimtan inigbalik sa Ginoo. Gusto nako tagbuon ang akong anak nga kaigsunan. Mao na nga karon bahalag unsay mahitabo magsakripisyo ta sa buhat atong suportaran ang buluhaton. Bahalag unsay mahitabo kay damon ka magsakripisyo sa buhat sa Ginoo. Kung mamatay siya, kung mamatay ka, mamatay ko, dunay saad ang Dios. Ingon sa diri, pag ginasigay kamo miingin ang mutang kay kining mutang nga kamaturan. Someday soon, someday somehow. Muna nga maningkamot mi sa pagwali sa mayong balita, magsakripisyo bisan asang dapita kay moabot ang panahon ang akong kadasig mga kaigsunan o ang akong kadasig matagpo nato ang akong mga mahal sa kinabuhi nga mipahulay. Amen? The only way na matapos ang buhat is atong suportaran aron mobalik na ang Dios mga kaigsunan. Sa dili madugay kung ang katawhan sa Dios magsakripisyo sa iyang buhat, dunay saad ang Dios na kadtong mamatay waon sa mga anghel o ang imong anak ibalik sa inyo mao na siya ang tawag og resurrection morning. Someday, somehow, mao na ang mga batanon kung nagpabilin pa karon sa pag-inom niini mga ginadili ng mga ilingnon biyae kay wala ta masayod basin dili ka mamatay. Kung naadik mo igsuon sa pagpaligrilyo o unsa ba ang imong ipyupon sa imong mga baba undangi kay basin diha ka mamatay dili ka maandam. Or mga batanon una ka ninyo nahok sa drugs, una ka ninyo ang nangiining mga butanga ingon ang balang kasulatan undangi kay basin diha ka mamatay. Gibugna ini sa yawa ining mga butanga aron ang tao iyang patyon mga kaigsunan. You know, ang yawa dili mapugos sa iyo pagpasala. Hello? Pakita ko. Ang yawa dili siya mupos sa iyo sa pagpakasala. Usbo na ko. Ang yawa dili mupos sa iyo sa pagpakasala. Ang iyang buhaton magbutang lang na siya diha og usa ka usunan. Usa ka butang o depende sa imong choice kung imo ba siyang kuhaon o dili. So, ining mga butanga, mga kaigsunan nga supak sa napulo ka sugo na mao'y didiscuss ni Sir Glenn kaniadto, nasupak kani og buhaton din sa yawa aron kita mamatay og dili ta kandam. Mga kaigsunan, ang kalibutan karon nagkauswag, ang kalibutan karon nagkadautan, hapit na sunugon sa Ginoo kay nasayod man ang yawa nga hapit na ang iyang katapusan, hapit na ang iyang katalagman, hapit na ang impierno ug hapit ang kalayo. Ang buhaton sa yawa karon mupatay na siya aron ang katawan sa Dios dili mandam. Unsa may dako nga mensahe nato karon? Ingon ang Ecclesiastes 3:10, bisan unsa ang hitaplagan nga buhat sa imong mga kamot, buhata ka na uban sa imong kusog, kay didto sa lubnganan diin ikaw muadto, wala kay buluhaton nilalang ni kabalo ni kaalam. Mga kaigsunan, mga batanon, buhata ang maayo karon mintras buhit mata. Biyahe ang tanan nga naa sa kalibutan nga mao'y nakahuk nimo drugs, inom o unsa ba ang kalingawan sa kalibutan. Biyahe kay gusto ang Dios nga sa iyang pagbalik ang iyang katawhan maghiusa o kini ang katawhan mao'y putli ang katawhan nga wala mag-apil-apil diha sa kalibutan nga butang kundi ni apil sa dakong buluhaton nga gisango ni Kristo alang kanatong tanan. Mga batanon, nang hinaot ko na sa dili pa tayo ibutang diha sa 6 feet below the ground ang atong binuhatan makita dito sa libro sa Lumanan o libro sa Kinabuhi. Inang hinaot ko na kung kita mga matay diha sa hangganan pagbalik ni Kristo makit-anay kita diha sa langitong pulian ng iyang isaad sa dugay ng panahon. Ang Diyos magapanangin o may gabi kanatong tanan.
requesting everyone to please stand and sing our praises. Magampo ka. Silimbaw, lumuluyo na mo Diyos, ng katnasa na diyon, ako ang kalipay, pasalamat amahan. Sa matahong nga mensahe nga among napatalihugan karon inawat amahan, kadtong mga pulong mahimong gabayan sa pag-usa kanamo ilabi na sa mga seminarians, mga kabatanunan karon nga naminaw amahan, nga kami maandam sa matag adlaw sa among mga ginubuhaton, gilayo kami amahan sa mga pagsulay, petisyon nga among madaog nga tapos na nahiabot na ay mong pagbalik amahan. Ginoo, kami na ngayong pasaylo, kami napakis amahan labi na sa amuang mga pagsulay. Kami nagatawag sa imong ngalan, diin kami amahan. Adunay mga pagsulay nga dili namo kaya sa publiko naman, naot ikaw may magauban sa dados kanamo, ilabi na sa pangadaw-adlaw namo nga kanisdanan Ginoo, kami nangayo sa imong kaluoy ug tabang. Hinaot nga adunay katanhugan makaigsuonan karon, makapatalunan nga maoy maimong gabayan sa pangadaw-adlaw namo nga kinabuhi. Ginoo, kami nangayo sa imong proteksyon sa panahon sa pagpatulog namo karon, nga adunay hapsay nga kapahulayan nga aron sa pagbata namo sa ugma nga buntag mabalik ang among kusog o magapadayon kami sa mga buhat activity nga adunay kalipay ug ugma sa matag usa ka namo amahan. Kaning tanan ng duwan madawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus kami amahan. Isunod amen. Amen. Okay, for the second part sa itong program, wala pa yung manggawas. Wala yung manggawas. Tonight, we will have our
Bible quiz po. So palihog ko, representative palihog ko sa tanan ng mga representative sa district. So, palihog prepare sa inyong representative. Wala pa youth manggawas ha. Ayaw sa natataki ang youth nga nanggawas. Palihog ko o facilitators, palihog ko o kaning atong chair, gamiton na to na siya. Gamiton na siya, palihog ko. Ilingin ang 5 chairs. Dire.